Okay, magandang araw. Pag-usapan na naman natin ang patungkol sa four-piece, four-piece. Tulpo na naman ito. Sikat ngayon ng mga Tulpo brothers, Pero sang-ayon ako doon sa kanyang pagtanggal sa four-piece. Pero hindi ako sang-ayon dahil mga mahirap na rin karamihan na nabibigyan doon sa four-piece. Gawin na lang programa yan na support for tawag nito puhunan. So yung walang plano na maghanap buhay, hindi sila susuportahan. Kasi tama nga rin na tinuturuan natin na maging tamad ang Pilipino. Umaasa na lang doon. Now, galing ngayon ako sa DSWD sa branch ng Pangtawid Pamilya, Pangtawid Pilipino, parang gano'n ang title, sa Katubig Northern Samar. Nandito nga pala ako sa Katubig Northern Samar, nakausap ko ang mga taga-DSWD. Maganda naman yung paliwanag nila. So sabi ko, na-convince nyo ako, instead ako mag-educate sa inyo, ako ang na-educate ninyo. Pero sana naman, kasi ang objective lang natin, na magkaroon ng magandang trabaho kinabukasan. Kasi ang nangyayari, wala naman binabayaran sa school di ba? Wala naman binabayaran sa school. Kasi yung perang kit na kukuha nila ay para sa bata yon, hindi para sa magulang. Na dapat hawak nila yon kung nag-aaral ang bata. Now, para mas magandang, mas epektibo gawing negosyo o backyard gardening. Depende sa pag-evaluate mo. Kung may lupa, may tatanaan mo, taga-bukid, maluwang ang bukid na walang may-ari, kung hindi ang may-ari ay ang gobyerno. Now, kung walang matamnan, walang backyard gardening, ay mag-isip ang barangay para sa kanila para makita na hindi lang talaga umaasa sa mga natatanggap na pera galing sa gobyerno. Kumbaga, bibigyan natin sila ng responsibility sa ating komunidad. Hindi lang yung nakapila sila doon, pagdating doon, pag nakakuha ng pera, yung iba, hindi ko nila lahat, inom, pambayad na utang. So, hindi talaga natutugunan yung talagang programa. Ilibre naman ang pag-aaral Wala na nga binabayaran sa school So, dapat gawin na lang punan. Kaya sa isang banda pabor ako doon sa programa ni Tulpo. Ano ba? Si Erwin Tulpo pala yun. Erwin Tulpo yun. Yung kanina, Rapi Tulpo, yung nagkuha na for investigation of the Philippine investigation doon sa Negros Occidental. Rapi Tulpo yun. Ito, Erwin Tulpo. Siya yung si Erwin Tulpo, siya yung nagpapahinto sa four-piece. Hindi ako hadlang doon, pero ang point ko doon, hindi kung ano may nakaprograma kasi nandoon na sa mga parents na naghihirap, gawin na lang obligasyon nila. Mayroon silang responsibility na mayroon silang tinanggap galing sa pera ng taong bayan, dapat mayroon silang responsibility. Hindi ang pera ng taong anang gobyerno, at tandaan nyo, pera ng mga nagtatax. Kasi parang ganito yung mga nagtatax tuloy, sila ngayon ang walang pakinabang sa gobyerno. Pera nila yun Itinulong nila doon sa mga manginginom. Itinulong nila doon sa mga nangangailangan ng pera. So, mga kababayan ko, sana ang programa natin, kasi ganito yan Nung ako'y nandoon sa Luwasang Bonifacio, maraming nakapila na mga mahirap. Tapos nagkaroon ako ng interview. Sabi niya, may isa sumagot, hindi, ayaw namin maalis si Marcos.
Mayroon kami 3,000 monthly. Nako, tingnan mo. Umaasa sila kay Marcos sa 3,000 monthly. Ang akala nila kay Marcos yun na pera. Hindi kay Marcos yun. Pera ng taong bayan yun. Kahit na sino maging presidente dahil program na ng gobyerno yan, hindi yan mawawala ang 3,000 nyo. Kahit na sino maging presidente. Now, sabi ko nga, balik tayo kay Erwin Tulfo, babaguhin niya. Para mayroong responsibility. Kasi nakikita ko yung nung nasiliwasang Bonifacio. Wala silang effort na gumandang buhay, makatulong sa community. Ang nasa isip nila, paano sila bigyan bigyan ng taong bayan ng budget. Ayaw kong gamitin ng gobyerno. Nabigyan sila ng taong bayan yun, nagbabayad ng taxes, ang ibibigay sa kanila. Kaya nga sabi ko, hindi pera ng gobyerno yan. Pera ng mga nagbabayad ng taxes. Ano? So, sana mangyayari yun na mawala mo ng 4-phase, pero planuhin, gawing, kasi pantawid program yun eh. Gawing negosyo o pampuhunan o depende sa pag-evaluate ng taga-DSWD, puhunan para pang farming, puhunan pang negosyo, or ano pa mang maisip nila para tinuro, hindi lang tayo nakatulong sa pera, kung hindi nakatulong tayo sa kanilang pangarap, sa kanilang pamilya. Marami kasing ito the real talk talaga, no? Kasi matagal ako sa kabundukan. Maraming mahirap sa kabundukan. Satisfied na sila na may pera, may makain maghapon, may makain maghapon o magsugal, tapos pag wala ng pera, saka naman mag-uuma, pag may pera naman, saka na mag-standby. Kumbaga, ang isip lang nila, yung isip lang nila, paano mag-survive sa isang araw. Yun lang inaisip nila. Paano makasurvive ng isang araw lang. Para susunod na araw, panibagong isip na naman magtatrabaho kasi wala ng pera eh. Pero, hindi sila nag-iisip paano mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak at ang buhay nila. Hindi nila alam, pagdating ng pagtanda nila, okay, ganito, para mas magandang maliwanag. Mayroon kang anak, sabihin natin, 6. Lahat yung 6 na yon, hindi mo nga napagbigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak mo, sila lahat ay walang napagtapos at wala ring nasimulan na hanap buhay. So, wala kang binigay na magandang kinabukasan ng anak mo, paano pagtanda mo? Hindi rin sila makakatulong sa iyo. Kasi nga mahirap rin sila, itinuro ninyo eh. Tinuruan nyo silang maging mahirap. Pagtanda nyo, wala rin ibang tutulong kung hindi ikaw sarili mo. Kaya, kung ganun mang sitwasyon, dahil nangyari na yan, dapat pag lumapag ka na ng 50 o 50 po yun, sabi natin 60 kasi buhay ka pa, panahon mo na 60 years old, ayusin mo na ang buhay mo na mayroon ka ng hihilain na pera. Kasi pag wala ka na hihilain na pera, 2 ang pupuntahan mo lang. Isa lang pala pupuntahan, kamatayan. Kasi walang magpapa-hospital sa iyo, walang gagasto sa iyo. Kaya, ang mangyari, mamamatay ka na lang. Kasi hindi mo nga pinaghandaan yung pagkatanda mo. Hindi mo pinaghandaan ang pagkatanda mo at iniisip mo naman na wala rin may tulong ang anak mo. Huwag kang mag-isip ng ibang tutulong sa iyo. Kasi within family circle, ang primary magtutulong sa iyo, yung pamilya mo, anak mo, at ikaw. Yung labas na pamilya niyan, hindi mo yan maasahan. Bakit? Mayroon silang pamilya rin eh. May pamilya sila eh. Mayroon silang pamilya na
inayos nila pamilya, binuhay nila pamilya para sa kanila kinabukasan ng anak. Pag gano'n ang mindsetting ng magulang, hindi yan aasa sa anak rin. Kasi maganda yung kanyang pag-iisip. So, another education ko ito mga kaibigan, mga kabarkada. Yung purpose na yan, hindi dapat alisin, pero planuhin paano maging responsible ang mga beneficiaries dyan. Kasi napaliwanagan ako nung DSWD Katubig, na-educate nila ako sa kanila. Pilit nilang gawin, pero talaga hindi daw, mahirap talaga. Pero sabi ko sa kanila, habang kayo ay nasa gobyerno, obligasyon niyo yan. Hindi po pwede na nagtrabaho ka lang na walang challenge. Talagang maraming challenge talaga. Kasi, kumbaga sa isang pamilya, mayroon kang magulang, may mga kapatid ka na dapat aayusin ang magkakapatid, magtutulungan. So, napakahirap rin magtutuwid ng mga anak at mga kapatid. Napakahirap. Minsan hindi nagkakaintindihan. Yun lang, maraming salamat. Magandang gabi na pala ngayon eh. Nabago ilaw. Okay, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you.